Eto na nga ang weekly podcast na magbibigay sagot sa lahat ng inyong mga tanong all about SMDC projects. Isabay pa natin ang good vibes kwentuhan at construction updates all about SMDC projects all in one. All in one. Kabayan and ka-updates, welcome to SMDC Podcast. SMDC Podcast with yours truly, Justin Archeda. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas na saan mang panig man kayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda, and welcome po to SMDC Podcast. Ayan, so isa ho magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo pong panonood, pakikinig since day one sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin dyan na talagang tuloy-tuloy po no, ang kanilang pakikinig para magkaroon ng good vibes, kwentuhan. Ayan, kahit tayo po ay may mga pagkakataong nalilate talaga sa ating pag-upload. Nako, maraming salamat po. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa ating YouTube channel, Spotify and Facebook page SMDC Kabayan Investment. Kaya sana po huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, follow me on Spotify, and like my Facebook page po para po tuloy-tuloy na po ang ating ligaya at good vibes habang tayo po ay naglalakbay, inaalam mga bagong fresh na updates all about SMDC projects. Okay? Nako, mega shout out po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na may planong magtayo ng negosyo ngayong Burmans. Ayan. O ha? Nako, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, good luck po. Pero ano nga ba ang planong itayo ng mga negosyo? Ano ba mga pack na pack talaga? Ano ba yung mga bagong or ano nga ba yung mga medyo magandang negosyo sa pagsasapit ng Burmans? Kasi kapag Burmans no, parang sabi, and tingin ko maraming negosyante ang aayon sa akin. Kapag Burmans talaga, mas magandang magtayo ng negosyo kapag Burmans. Oo, why? Kasi medyo ang mga tao ay generous. Ayan, generous. Tapos wala silang pakialam sa gastos eh. Kahit ako minsan pag mga Burmans Christmas, parang ito yung season na kung saan parang good vibes lang. Maraming nangyayari or maganda nangyayari pag sapit ng Burmans. Kaya nga 'di ba nauso lagi, naku, Pasko naman eh. So, okay lang gumastos. Pasko naman eh. So, minsan na naman to. Pasko naman eh. Magkaayos-ayos tayo. Magkabati-bati na tayo. O kumbaga parang lahat ng excuse natin pagpapasok tayo sa isang bagay or decision, hindi nawawala talaga yung salitang Pasko. Kasi Pasko naman, di ba? Pero sabi nila, ito daw ang pinakamagandang pagkakataon para magtayo daw ng negosyo. Ayan. So, ano ba maganda negosyo pag Pasko? Ako, tingin ko maganda pa rin talaga. Hindi pa rin talaga nawawala ang pagkain. Ayan, pagkain. Siyempre, pag pagkain talaga, marami tayong, marami sa atin ang bisyo talaga ay pagkain. Lalo na yung mga pagkain kakaiba. Diba? So, kung kayo po ay kung kayo po nag-iisip ng magagandang negosyo, this Christmas season, magandang pagkain. Pero syempre hindi din basta-basta ganung kadali na mag-open ng negosyo dahil iniisipin din natin ang kompetisyon. Ayan, kasi sa mga hindi po nakakaalam, kami po before, ma-share ko lang, kami ay nagtayo ng isang coffee shop diyan po mismo sa St. Francis Square. Kung alam niyo po yung likod ng SM Mega Mall. So, kami po ay nagtayo ng isang coffee shop. Para ang setup niya, para siyang country style. Siya, di ba? Country style. No? So,
ang pagkakatanda ko, kung di ako nagkakamali, nabuksan namin siya, I think mga November? November 2009 or 2010. Ang tagal na ito, kakabayan ka update sobra. So, kaya po ay nagbukas ng mini coffee shop. Imagine, isa po siyang malaking bar, no? And then, parang, yung mga mesa sa part ng food court na po. So, sa St. Francis Square po kasi, St. Francis Square Mall, may mga ilang levels dyan. Yung ground floor, eto yung mga bentahan ng mga cellphone, mga tiyangge na mga cellphone, mga accessories, ganyan. Ano ba dyan? Ang alam ko, meron pa rin dyang Mercury Drug. Oo, Jollibee, ganyan. Sa second floor, may dalawang level. May second lower level and may second upper level. Dalawa pong level na yon ay puro po sa mga boutique, sa mga sa mga damit, ganyan, mga pantalon. In all fairness naman, ang mumura naman talaga. Kasi yun yung parang ibinabahagi or parang minamarket ng St. Francis Square na if in case na namamahalan ka sa Mega Mall, 'di ba? Meron tayong tiyanggi dito sa St. Francis Square. Okay? And then sa third floor, andun po yung food court ng St. Francis. Marami mga mga kainan doon. Tapos may party ng third floor. Kaya malakas po ang loob namin ng panahon na yun na kami po ay sumugal sa isang negosyo kasi nga meron hong malaking church. Ayan, malaking church ang nakatayo doon mismo that time. Ito nga pong Christ Commission Fellowship or CCF na ngayon nga po ay nasa Tiendesitas na. Okay, C5 Tiendesitas. So, 4 na levels po kasi yung inuupahan ng CCF doon mismo sa St. Francis Square. Kaya sabi ko, ay nako, mukhang maraming bibili po sa atin. Ayan. Kaya syempre, parang kayo po ay nag-service doon sa CCF. So, syempre kapag nalaman nila na parang tiga CCF ka, ganyan, or kilala ka, or nag-serve ka doon, syempre parang may mga bibili. Of course, support lang din naman. Oo. So, yun nga, parang nag-start kami, actually hindi lang yung mother ko, parang tingin ko that time ang shares niya, no? Kasi hindi namin kaya talaga kung kami po ay solo na magtatayo mismo ng ganong coffee shop. So, meron kami mga partners, no? May mga partners kami at itong mga partners na ito nasa iba't ibang bansa. So, tingin ko dati mga 4. Ang mother ko meron siyang na-share doon. Actually, stepfather ko ang main na i-share doon. Tapos, ang mother ko is industrial partner, kung di nagkakamali. So, pag industrial partner ka, ikaw yung may idea. Oo. Tapos, parang wala kang naibahagi. Pero ikaw ang may idea. Parang, you are the type of investor na hindi ka naglabas ng pera, pero ang invest mo lang ay yung idea mo. Kasama din dito si Sir Mark, parang kasama before namin sa Usana Days, ayan. Oo. Alam ko si Sir Mark is industrial partner din, ayan. So ako kasi that time, tayo po ay nag-take mismo ng Bachelor of Commercial Science, major in management. Oh. So parang sabi ko, what if practicing ko to? Na palaguin itong negosyong to. Okay, so yun po, nag-start po kami November 2010, kung di ako nagkakamali. I know, teka, 2009. Oo, 2009 pala kami nag-start, November 2009. Bigla ko lang naalala. Okay, November 2009, and then ang products namin ay mga coffee. Of course, syempre, coffee po ang products natin dahil nga coffee shop. So, dalawang klaseng coffee ang in-offer namin. It's a herbal coffee. We have ginseng and tongkat ali. Walang latte, walang pero super sarap.
Ako mahilig po sa kape kaya kaya alam ko na talagang sabi ko mukhang papatok ito kasi ang sarap talaga. Oh, pero herbal coffee siya pero talaga iba talaga yung lasa niya. Medyo um, hindi siya katulad ng mga latte like cappuccino ganyan pero iba. Super sarap. Ako na-enjoy ko talaga siya. To the point nag-uwi pa ako sa bahay ng ganyang yung mga timplado na, yung mga 3-in-1. No? So, nagbebenta kami before, ang product ng aming binebenta na coffee, yung isang I think 6 ounce or 8 ounce. Ang tagal lang. Kasi kabayan this sa pasensya na kayo. Oo, panahon pa ng hapon to. So, basta ang binibenta namin 6 ounce ata iyon, nasa 35 pesos. Tapos yung 8 ounce nasa 50 pesos. Oo. So, ang pag-aayos po ng coffee namin is nasa para siyang vending machine. Pero since may tao nga, kami nga po 'yun, parang kami na po yung naghuhulog tuloy, nagpipindot. So, imagine nyo, coffee machine siya, may powder na dun sa loob, siya na ang bahalang magtitimpla, maglalabas ng coffee mula po sa machine. Ilalagay mo na lang yung cup doon, and then i-serve po sa customers, no? Ay nangyari, parang ayun, kasabay nun, meron din pala kayo, bago ako makalimutan, meron din kayo mga cakes na binibenta. So, meron kaming kinukuhanan na bake shop na kung saan ino-offer namin to sa market, no? Parang sinusupplyan kami ng bake shop na ito. Ang mga binibenta namin na tinapay is the cheese taisan, banana cake, super sarap lang yung banana cake nila. Cheese taisan, banana cake, tapos, marble cake, ayan, or marble bread. Okay, and then meron pa na choco decadence. Sa ibang naman to, or choco decadent, sa ibang supplier naman to, choco decadent and choco banana. Yung choco banana parang, it's a banana cake top with chocolates, grated chocolates sa taas. So, ganun yung itsura niya, no? Parang siyang cupcake. Okay? Cupcake. Noong mga unang linggo ng opening, super nice. Kasi parang, ang daming umu-order. Oh, ang daming umu-order. Nakakatuwa. Tapos, nung second week na, medyo nakakamdam na kami ng crisis. No? Kasi, that time, na-realize namin na itong St. Francis Square. Sorry pero kasi sarado na naman siya. Oo, tsaka sinasabi ko lang po dahil ito po yung totoo and I am very confident po sa sasabihin ko dahil iba pong mga tenants, ganoon din po yung pakiramdam nila. No? Ito pong St. Francis Square, every Sunday is talagang amubuhay sa kanila ay itong church na to, which is the CCF. Every Sunday. So, ang CCF that time parang merong 5 service. Okay, from 9 to 6. No, may service sila na 5. Tapos Saturday naman, parang may mga small groups meeting. So, siguro pagpalagay yung mga 1/4 ng umaattend ng linggo, umaattend din po ng Sabado. Okay? So, buhay. Pag Sabado, lalo pag Linggo. Pero, pag Lunes hanggang Biyernes, Diyos ko, ang makita mong mga kumakain ay mga empleyado ng SM Super Mall, sa SM Mega Mall, ayan, mga office staff na nag-work sa Ortigas, mga BPO. Although hindi ko inaano, hindi ko ini-small, hindi ko inaano yung mga taong ito, naiintindihan natin. No, kaya lang hindi namin nakita na ang market pala ng mall na ito ay hindi pang Class A. Kasi, or Class A or Class B. Kasi nga, ang coffee namin, ang binibenta namin kape is mga 35 to 50 pesos. Bakit ka bibili ng kape kung ang mga tindahan doon or mga kainan doon ay nag-o-offer ng mga 3-in-1 na tigta 10 pesos lang.
'Di ba? So parang kung ikaw ay isang empleyado, minimum wager tama ba sabi ko minimum wager? O kumikita ka ng minimum, ayan. Para sa akin, parang hindi ka bibili ng kape na tig 35 or 50 unless siguro kung coffee lover ka at sweldo naman, go. Pero kung ikaw ay minimum wager, tapos pamilya kami ng buhay, kailangan magtipid, bibili ka syempre ng kape. Kung gusto mo ng coffee, bibili ka ng 3-in-1 na tig 10 pesos. Doon kami nadali. Alam niyo, sobrang iniiyakan ko yung pwesto na yan. Dumating yung time na parang sobrang desperado ko po na maibenta, lalo yung mga tinapay namin before. Kasi nagkakandasira-siraan lang, kumukuha kami lagi. Kasi ang sabi sa akin ng mother ko na dapat talaga laging may stock. If talagang walang if talagang nalilipasan ka lang din ng bato, parang alam mo yon, talagang naisira lang din naman, hindi pwedeng hindi ka ulit hindi pwedeng hindi ka ulit susugal. Kailangan mo pa rin kumuha. Why? Kasi may binabayaran kang pwesto. And ang pwesto po namin that time ay mga nasa 18,000 per month. That was 2009 pa. Sabi ko, mukhang kailangan kong mag-isip outside the box. Kasi mahal ko yung mahal ko tong negosyong to. Nag-Starbucks pa ako. Ito, sinabi ko na po ito Nag-Starbucks pa ako, nagbarista pa ako sa Starbucks para lang ma-feed yung mind ko at maaral yung recipe nila. Naging barista pa ako before. Pero, ganun talaga siguro kahit na gaano mo kamahal or gaano mo ka gustong itawid yung negosyo, talagang ang magdidikta pa rin talaga ay ang merkado o ang market talaga. Kasi yun nga, dumating yung time talaga na nagpupunta ako ng bumaba ako ng second floor, ng ground floor, may tali ako na ang tawag to, parang, imagine nyo guys, hindi ko ine-expect na, makakwento ko na lang talaga to, pero hindi ko ine-expect na kaya ko palang gawin yun. May dala po akong tree, tapos, may mga breads akong binibenta. Tapos, parang may nakasabit sa akin dito na breads for sale, coffee for sale, free delivery. Talagang umiikot ako sa buong ground floor, second floor, yung mga nagbabantay doon. Natutuwa sila kasi parang grabe, parang ginagawa mo yung para lang may benta ka, no? So, minsan bawal yun parang kaya minsan tayo po ay nagtatago mismo sa security guard. Pero alam niyo, pag binabalikan ko yun, medyo hindi ko maiwasan. Hindi ako naawa sa sarili ko, no? Kaya lang parang siguro ganun talaga kapag mahal mo yung isang bagay, kaya mong gawin lahat kahit na sobrang bigat ka na. So siguro mga mga 1 year din bago kami natauhan talaga na we have to close this. Kasi parang yung ultimong sweldo ng mother ko, doon ako pupunta sa renta. So, ang bigat na. Medyo mabigat, no? So, ang natutunan ko talaga dito, mga kabayan kapdi, sa pag-open ng negosyo, kung kayo man po ay may planong magbukas ng negosyo, dapat talaga you should know your market. Kailangan talaga alam mo mismo yung market mo. Alam mo kung sino yung target market mo, no? Yung lugar, tignan mo kung yung mga nagpupunta doon is kaya ba yung kitong presyo ng produkto mo. Kasi parang kahit gaano pa kaganda ng produkto mo, kahit gaano pa ka-promising, no, yung product mo, yung market pa rin ang magdidikta. Nakakatuwa lang kasi ang daming mga TikTokers, mga vloggers na nagpapasikat sa mga restos, sa mga negosyo ngayon. But kung sa akin, wag lang tayo mag-base sa mga sa mga nangyayari ngayon, yung mga trend ngayon, no? At the end of the day, kung sa classic tayo mag-base, no? Kung sa ang basihan talaga natin ay yung kung paano magkaaroon ng successful na business, kailangan alamin talaga natin yung market.
So, kung yung, alimbawa, dumadaan sa inyo, yung mga dumadaan sa inyo, alimbawa, nasa ano ka, nasa, ano ba, ang pwesto ay nasa malapit sa eskwelahan. So, or university. Talagang pagkain talaga ang dapat mo i-offer dyan. No? Pwede ring school supplies. Kaya lang kung may school supply stores na naman dyan sa loob ng school, well, kahati mo yun. Kaya lang, syempre, parang minsan hindi rin sasapat. May iba maganda, lumalabas pa din. So, school supplies pa din. 'Di ba? Ano pa ba? Marami eh. Basta, ang isipin nyo lagi kung ano yung need ng market. No? Need at saka alam mo, kilala mo mismo yung mga market na dumadaan, yung mga taong dumadaan, kung kaya ba. Lalo na sa mga may mga ano diyan, may mga products na medyo pricey. Oo, pero Diyos ko, worth it naman. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya nga inaano ko before, eto mga nakakaang araw, napapaisip ako na bumuo na isang negosyo. Kaya lang parang sabi ko siguro wag muna. Oo, kasi parang nakafocus ako dito. Ang daming kliyenteng umaasa po sa atin na talagang tinututukan talaga natin. Kaya sabi ko, wag na lang muna siguro. Hindi sa dahil hindi pa ako nakaka-move on, kaya lang parang dito tayo pinipili ng tao, dito tayo minamahal ng tao, dito tayo nakikilala, dito nagtitiwala sa atin via SMDC. So andito ang problema. So dapat ikaw ang maging solusyon. No, ano bang ibig sabihin pag sinabing problema? Parang in every business daw, kapag ikaw daw ay magtatay ng negosyo, sabi ko nga, isipin mo lagi yung problema. Ano ba ang problema ng lugar na to? So, kapag naisip mo na yung problema ng lugar na yon, then ikaw ang magsisilbing solusyon, no? Para ibigay yung or i-provide yung needs ng lugar na yon. So ganun daw dapat. Kung yun nga, sabi ko kanina, kung ikaw ay malapit sa eskwelahan, mag-ano ka, tawag nito, kumuha ka ng or magtayo ka ng pagkain ng batot ng mga budget meal para sa mga students, 'di ba? Or dito man kaya school supply store, 'di ba? Or di naman kaya ano ba? Marami pa eh. Yung computer shop medyo hindi na gaanong inya kasi syempre ah umaga parang nasa ang lawak yung phone mo nga pwede ka mag-internet, 'di ba? So hindi na uso ngayon yung mga computer shop, no? So marami, ganun daw dapat kung kayo po ay magtatayo ng negosyo. Halimbawa naman, katabi ng airport. Mag-isip kayo ng bagay na kailangan sa airport para sa mga turista. Ano ba magandang negosyo kapag ikaw po ay nasa tabi ng airport? Oh, naku, ito na naman si Justine. Ito na naman tayo. Ito na naman ng isa-segue niya. Oo, airport, alam mo na agad. Hindi, kumbaga, syempre, ang unang-unang hinanap ng turista ay hotel. Kapag ikaw ay turista, 'di ba? Ang una mong hanapin ay matutuluyan. Jet lag ka pa, medyo pagod ka sa biyahe. Syempre, uunahin mo na yung matutuluyan yung pupuntahan mo. So, ang kailangan mo ay hotel or Airbnb. Kaya naman naisip mismo ni SMDC na gumawa ng project diyan mismo sa tabi ng NAIA. Kasi alam niya na may opportunity yung lugar. Ito ang problema ng mga turista. Ang mamahal ng mga hotels natin sa Manila. Magkakaano ba yung Okada ngayon? Mga nasa ang last kong check kasi plano ko mag-check-in dyan one time eh. Yung executive room, mga nasa 20,000. Yung pinakasimple mga asa 14,000. Ba't ka tutuloy doon sa ganung project? Kung meron man tayong Gold City na na kayang mag-offer ng 3,500 to 4,000 per night. 'Di ba? Tapat lang na NAIA 1 mismo itong Gold City.
So, imagine kung ang 3 araw mo, ang isang siguro ang apat na ang isang araw mo sa Okada ay 4 na araw mo sa Gold City, 'di ba? Kasi pagpalagay mo, kasi pagpalagay mo 14,000 per night ang Okada, sa Gold City 3.5. 3.5 per night, times 4. So meron kang 14,000. So, 4 na araw mo sa Gold City, 1 araw lang sa Okada. O kung ikaw ay bakasyonista, ikaw ay babalik ng Pilipinas, ayaw mo makaabala sa iyong mga amiga, amigo, or di kaya sa mga kamag-anak dito, gusto mag-hotel na lang muna ng ilang araw, o edi, dito ka na mismo sa Gold City. 'Di ba? Kaya nga ako sabi ko nga, this time, hindi ako pwede magkamali. Kaya nga kumuha din po ako. Ang inyong lingkod po ay kumuha sa Gold Residences. Kasi nga sabi ko nga, hindi ako pwede magkamali this time. Kasi nga, nilapit talaga ng SMDC yung solusyon sa mga nagsisilbing problema or isa sa mga nagiging problema ng airport. Katulad na lamang ng hotel nga. 'Di ba? So, walking distance na lang talaga, malapit ka na lang talaga sa iyong tutuluyan. Plus, once pa na magkaroon ng yung Mega Manila Subway, pag na-develop na yan, pag naging open na yan sa market, ay nako, tataas ang mga presyuhan ng Gold Residences at Gold Reso. Kung ayaw mo naman sa kung ayaw mo naman sa Parañaque, gusto mo pa rin sa Moa, nako, ito, ako po ay kasalukuyang nasa Ice Tower. Kita niyo yung amenity area na yan. 'Di ba? So ito po ang ating amenity area sa Ice Tower. Tapos mapapansin niyo, glass po yung window. So mapapansin niyo po, ayan po kabayan ka-updates, ayan. Ako po ay kasalukuyang nasa Ice Tower Reso. And ito po yung isa sa mga magandang amenities natin, no? Sa Ice Tower Reso. So actually, kabayan ka-updates, meron akong 360-degree dyan, para ma-appreciate yung buong lugar ng Ice Tower Reso. Yung mga amenities, kung ano magiging plano, let me know lang. Okay, or hindi na kayo mahirapan. Ito na. Ayan, ko yung yan. Ay, ito, yan. I-scan mo yan, okay, para makita mo mismo yung 360 degree ng Ice Tower Reso. So pwede mo siyang gawing opisina, pwede mong gawing residential. Okay? Kaya sabi ko nga, hindi ito ang project na kung saan dual purpose. Pwede mong gawing office, okay, kung saan sobrang short tayo sa Mall of Asia kasi wala kang opisina dyan na binibenta. Okay, ito na po yun. Okay, kaya nga lagi ko sinasabi na this project is not for everyone. Hindi ito para sa lahat ng investors. Ang makaka-appreciate lang nito ay yung mga negosyante at investors na gustong kumita ng malaki someday. Kasi ngayon pa nga lang, sabi ko nga, wala po tayong office tower sa Mall of Asia. Imagine nyo yung Mall of Asia nagkaroon ng office units. 'Di ba? Imagine mo ikaw, meron kang office unit sa Mall of Asia. 'Di ba? And pwede rin po ito pang Airbnb. Pero sabi ko nga kabayan ka-updates, ang ko lang diyan, wait lang subukan ko nga mag-change ng virtual background dito. Teka. Ayan, subukan natin ha. Ito yung lobby Ayan. Ayan yung lobby ng Ice Tower Reso. 'Di ba? Kita ba? 'Di ba? So yan yung lobby ng Ice Tower Reso. Shala, yung mo, may scanner na. Talagang pang-office talaga yung datingan ng project na yan, no? So hindi siya parang residential. At saka tingnan mo naman yung design ng lobby natin. Parang gawa talaga sa yelo, 'di ba? So parang bibihira yung gatong project ni SMDC, etong si Ice Tower Reso. Ang ganda pa ng ating terms ngayon diyan sa Ice Tower kasi meron tayong discount at saka magaan ang monthly. No, kung ikaw ay may planong kumuha
or naiintriga ka, gusto mo malaman ng buong detalye ng Ice Tower Reso, nako, kumuha ka na. Siyempre ha, ito pa pala kabayan ka updates, ang parking. Nako, importante ang parking. Sa lahat po ng mga kabayan ka updates na wala pang parking, please, pag-isipan niyo na humabuti. Kaya sabi ko nga, 30% lang ang pwede magkaroon ng parking sa bawat SMDC projects. Some of SMDC projects ay 30% lang ang inventory for parking. Okay? So ano pong ibig sabihin nito? Hindi po lahat ng unit owners ay magkakaroon ng parking. Kasi in all fairness naman, parang sa sobrang ganda po ng location ng mga projects natin, yung iba talaga hindi na kailangan ng parking ng SMDC. 'Di ba? Kasi nga iba nga tabi nga lang ng MRT. What if kung gusto ng parking? May kotse ka. So, ako sinasabi ko sa inyo, dati-rate, di-discourage ko yung mga clients ko kumuha ng parking. Medyo ngayon nagbabago na po ang ihip ng hangin. You really have to. Kasi ang hirap maubusan. May isa akong kliyente before na kumuha ng 9 parking slots. Pero hindi po ito SMDC. Okay? Hindi po ito SMDC. At ayoko sabihin kung saang developer siya. No? Dati kasi pwede ka kumuha ng halimbawa isang studio unit and then shop na parking. Pwede yun. Kaya lang nagkaroon ng problema sa parking. So ngayon nga po, even SMDC, 1:1 na po tayo ngayon. Okay? So, kumuha siya ng 9 parking. Dumating yung time talaga na nagkaroon ng problema sa parking. Sold out eh. Oh. Yung iba natin sa mga Facebook, looking for parking. Name your price. Kasi kailangan talaga ng parking. Wala kang mauupahan. Lahat fully booked yung mga rental. So, talagang ang daming nag-aano ng parking talaga. Ang daming gustong kumuha ng parking kahit magkano pa yan that time. Okay, na-imagine ko to ha, na-imagine ko tuloy. Na ano ko yun nung one time, parang ang bentahan pa ng parking dati is 630,000. Kumuha siya, Siyam. Okay? And then, nung na-turn over na, binenta po mismo binenta niya 1.2 million after 4 years. Kasi na-anticipate niya na parang magkakaproblema talaga ng parking eh. Binenta niya. Yung iba pinaupahan niya. Yung pinaupahan niya, nasagot ng rental yung monthly sa bangko. 'Di ba? Ang utak lang talaga. Utak negosyante talaga. Kasi nga, Chinese po yung may-ari. Pero hindi siya sa SMDC. Sa ibang, sa iba siyang project. But, kung titignan mo yung success story niya, parang ang wais talaga. Oo. Kaya sa akin nga, sabi ko nga, sa panahong ito, kumuha na po kayo ng parking. Okay, kasi in case man hindi dumating yung time na parang hindi mo man kailanganin, pwede mo siyang ibenta ng maganda-gandang presyo kasi nga limitado lang ang ating parking. Siguro yung mga parking natin ngayon na magandang kumuha para sa lahat ng mga homeowners na nasa Ice Tower, ito, lalo na yan, 25% lang ang pwedeng 25 to 30% lang ng homeowners ang pwedeng magkaroon ng parking. Kung ikaw ay nasa Mint, kumuha ka na. Kung ikaw ay nasa Glam, kumuha ka na. Kung ikaw ay nasa Light 2, kumuha ka na. Nasa S Residences ka, kumuha ka na. Okay? Kasi sabi ko nga, yan po ang ilan sa mga project na medyo baka magka-problema kayo someday. Kasi kung ako sa akin kung ngayon pa lang medyo ayaw nyo, okay, sabi ko nga sa mga kliyente ko, kung medyo mag-know na kayo this time, kailangan, parang it's a declaration na talagang mas sold out man yung parking kung wala na talaga tayong chance makakuha. So, this is the perfect timing, the right timing talaga na makakuha ng parking. Kasi, ay nako, mahirap po talaga. Oo. So, I encourage everyone, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates na wala pa rin parking, kumuha na po kayo ng parking. Okay? I-DM niyo po ako para matulungan ko po kayo at mabigyan kayo ng magandang spot. Okay, nako. Yun na pala kabayan na ka-updates.
Kasi sabi ko nga, again, dito ako magtatapos sa ating kwentuhan. Kasi nga kabayan ka updates, sabi ko nga kapag kayo po ay mag-iisip ng negosyo or mag-iisip ng magandang investment, isipin niyo lagi isipin niyo lagi kung ano ang magiging problema in the future. Ano ang magiging problema ngayon at saka in the future. So sa pagkakataong to, ngayon mayroon pang available na parking sa Ice Tower Reso. 25% lang ang pwedeng magkaroon ng parking sa Ice Tower Reso. May bakante pa ngayon, may available slots pa. Okay? So, dating ang time na-turn over yung Ice Tower Reso. Tapos, malamang maghintay ka lang, kabayan captains, maghintay ka lang talaga sa Facebook. 2 to 3 years from now, may makita kang looking for parking slots. Looking for parking slot. Ayan na, jackpot ka na. Oo. Kahit wag mo na idaan sa broker. Kahit ikaw na lang. Para solo mo nakikita mo. Oo. So, yun lang po kabayan ka updates. Sa lahat po may mga plano magtayo ng negosyo. Nako ha, good luck po. And I am hoping and praying na maging successful po ang inyong pagtatayo ng negosyo. Pero kung kayo po kabayan ka updates, ayaw nyo na i-stress sa pagnegosyo, okay, you're looking for a business na talagang hindi ka na i-stress, meron ka magiging katuwang, okay, meron kang, wala kang iisipin, ang iisipin mo ay maningil na lang, ayan, own an SMDC project. Kumuha po kayo ng SMDC project and allow us to help you. Marami tayong mga leasing departments, leasing company na pwede pong tumulong sa inyo for your Airbnb business. Okay, so kahit ako po, kahit ako, may mga clients akong natutulungan sa Airbnb, kaya, Diyos ko, allow me to help you sa pagkuha ng property bago matapos ang taong to, kasi napakaganda po mag-invest ng property habang tayo po ay nasa taong 2023 pa. Okay, again, uulitin ko, habang tayo po ay nasa taong 2023 pa. Na kung mga kabayan ka, di sana po ay meron kayong mga natutunan sa ating mga kwentuhan. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkakakwento ko. Ang hirap kasi pag dire-diretso ang ating usapan, kwentuhan, pero sana po talaga ay meron ho kayong natututunan sa ating podcast ngayong araw na ito. Gusto ko lang munang batiin si Ronnie. Okay, mega shoutout po muna. Ayan, kay Ronnie Kudya 5514. Sabi niya lang dito, thank you. Okay, hindi ko alam kung saan siya nagti-thank you. Okay, thank you for ano to, Sir Ronnie, thank you for loving me. Thank you daw. Siya po ay nag-comment sa SMDC's newest project, Jade Residences project details. Ayan. Baka siguro nag-thank you po siya doon mismo sa details ng Jade Residences. Sabi naman ni Jessie Di Mataya, nag-heart lang siya. See you next time, Justine, on your podcast. Thank you once again. God bless, from Enrique Pangilinan 3934. Siya po ay nag-comment sa ating SMDC podcast episode 21. Okay. Kaya Nizra, 3 days ago, nag-comment siya mismo sa SMDC Twin Residences. Sir, may update ba kayo sa Now Residences? Alam mo, sila, groundbreaking na. Okay? Pero wala pa po kaka-groundbreaking pa lang nila. But as of now, sold out pa rin si Now. As of now, sold out pa rin si Now. So yun. So congratulations po sa lahat po ng mga unit owners ng Now. Nako, ang galing. Okay, ang galing po talaga dahil nag-sold out na nga po itong si Now Residences. Oo. So i-keep niyo lang po, i-hold niyo lang po yung property na yan. Okay. So may nagtanong pala sa akin dito kung ano magandang project magagandang project na mag-invest, or to invest na mga worth 5 million pesos lang. Okay, mga 5M. Okay? Okay, mga 5M, maganda po ang GEM Residences located in C5 Pasig City. Glam Residences, ayan, nasa 5M lang din yan. Nasa GMA Kamuning QC.
at saka si yung glam ng mga one bedroom ha. Yung mga one bedroom na walang balcony. And si Fame Residences. Isa yun sa mga paborito ko, si Fame, na kung kayo po ay may plano ng gusto niyo nang mag-start ng Airbnb, ayan, maganda po si Fame. 5% spot DP lang to move in. And maliit lang yung monthly nyo. Okay? So, kayang-kaya. Fame Residences located in Central EDSA Mandaluyong. Glam Residences Jimmy Comuning at saka ano sinabi ko? Gem Residences. Oo. So, yan po yung mga 5 million natin. Marami pa tayong ibang mga nasa 5 million. Pero, eto yung mga properties na nasa metro. Okay? Nasa metro mismo. Ang tawag nito? Sabi ko, Gem, Glam, at saka Fame. Ayan. So, ito po yung mga very promising na nasa Metro Manila na maganda-ganda po yung presyuan as of now. Lalo yung Gem, may discount tayo dyan ngayon sa Gem Residences. Okay? So, kung kayo po ay may planong malaman, kung may plano po yung kumuha at may gusto malaman yung buong detalye, please DM me po. Ayan, sa aking WhatsApp number. Okie dokie. Justine, maraming salamat sa inyong mga updates. Ayan, sobrang natutuwa ako sa mga videos mo and vlogs mo and podcast. Naaliw kami ni Habi. Ayan. So, more power to our podcast. Mula po ito kay Janice. Ayan, sa Natiga, Canada. Oy, Ma'am Janice, maraming salamat po. Okay. So, nag-message lang po siya sa ating WhatsApp mismo. Ayan, si Miss Janice. Mega shoutout po sa inyo at saka sa Habi nyo. Enjoy watching po. And at sana po ay wag ho kayong magsasawang manood ng ating podcast. Okay? So, yun lang po kabayan ka updates na ko. Ay, ano po sa mga hindi pa po nakapanood ng ating podcast. Ayan, sa ating podcast. Lahat po ng mga hindi po nakakapanood ng ating vlog nitong nakaraan. Ayan, ito pong as of October 1, yung Glam Residences, no? O, tamang-tama po ito. Doon po sa nagtatanong ng 5 million. Ayan. So, ayan po yung ating construction updates. O, panoorin nyo. Ayan. May mga detalye rin ako na ibabahagi dyan na promos natin sa Glam. Panoorin nyo po, napakagandang project ni SMDC. At ang bilis na po mismo ng construction dyan. Ang bilis po mismo ng construction updates ng Glam. Ayan. So, ayan. Panoorin niyo po yan ng Kabayan Ka Update sa lahat po ng mga interesadong malaman ng buong detalye ng Glam. Okay. I suggest panoorin niyo muna yan and then i-DM niyo po ako on my WhatsApp number. Okay. Nako, Kabayan Ka Updates, isa na namang araw ng punong-puno ng saya at good vibes na kwentuhan po ang hatid natin dito po mismo sa ating episode 22 ng ating podcast. Maraming salamat po sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates na patuloy pong nanonood, nakikinig saan mang panigman kinang mundo. Maraming salamat po. Again, kung kayo po ay may planong kumuha or kung kayo po ay may planong magkaroon ng Airbnb business someday, may plan mag-invest ng property, hayaan nyo pong tulungan ko po kayo. Please DM me on WhatsApp. That's 63-9152-814-355. 63-9152-814-355. And syempre po, sa lahat po ng mga wala pang parking, yes, oo, please, mag-isip-isip na po kayo, Kabayan Ka Updates. Napakaganda po ng terms natin kay parking to the point na wala ho kayong kailangang isiping interest. Dahil wala pong interest kapag gumawa po kayo ng parking. Alamin niyo po kung ano nga ba etong terms natin sa ating parking. Okay? Kung kayo po ay bago lang po sa ating podcast, please, palambing naman po. Please subscribe to my channel, Justin Archeda-SMDC TV, for more videos and updates and podcast. Naka-playlist po ang ating podcast, ha. Hanapin niyo po ang playlist ko dyan, no? Meron tayong playlist ng mga podcast, yung mga previous episodes po natin. Kung kayo po hindi makatulog, oo, kasi ang dami mo nagsasabi, paulit-ulit na nga lang talaga, ang ating boses po ay pampaantok daw. Oo, so, tsaka ano din, ma-share ko lang, ha, sa updates daw, ang sigla ko daw. Okay, pag podcast medyo
Ewan ko, kasi pag podcast kasi, kailangan medyo pan-chill-chill lang yung energy natin, hindi yung gaanong ano. So, pag mga updates, ayan, kailangan masigla tayo. Oo. So, sa mga updates, pang umaga, pag podcast, pang gabi, ayan. So, yun, please subscribe to my channel. Please follow me on my Spotify account, Justin SMDC Podcast. Oo. And then, huwag niyo po kalimutang i-follow po or i-like ang aking Facebook page and TikTok account. Facebook page SMDC Kabayan Investment at ang aking TikTok account. Abangan niyo po yung aking TikTok kasi baka once a week po tayo po ay magle-live. Pagbalik ko po siguro ng Pilipinas, tayo po ay magle-live mismo sa mga site, no? So parang walkthrough. Oo. So sa lahat po ng mga Kabayan Ka-updates, abangan niyo po yung aking TikTok live. I-broadcast ko yun dito kung kailan ako magle-live sa TikTok. Oo. So dahil magle-live nga po tayo sa TikTok, alam niyo na. May mga ano po diyan, may mga virtual gifts po diyan. May mga virtual gifts po diyan, baka may magpapalayon po diyan na yan. Yamang malapit na po ang Kapaskuhan, malapit ang birthday ko, baka lang. Oo. So, abangan niyo po yan yung aking TikTok. Okay. So, and yun lang po so far, Kabayan Ka-updates. Again ha, maraming salamat po sa inyong pakikinig mula hanggang dulo. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archada na hindi po napapagod magpapaalala po sa inyo. Kabayan Ka-updates, sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap.